Dear Mama Colleen, hellowi po. Nais ko lamang i-share ang aking karanasan na hanggang ngayon ay hindi ako pinapatahimik ng aking kalooban. Ako po si Rosa. Hindi ko tunay na pangalan. Sobrang sama lang ng loob ko at hindi ko alam kung paano po ba mag-move on. Ganito po kasi yon, Mama Colleen. Bata pa lang ako nang abandonahin ako ng mga magulang ko. Sa totoo lang, hanggang ngayon wala akong alam kung nasa na sila o ano ang nangyari sa kanila. Lumaki lang ako sa bahay ng aking tiyuhin at tiyahin at sila po ang nagpalaki sa akin. Pero naging malupit sila. Dahil naranasan ko ang tila impyernong buhay sa piling nila. Oh no! Masama ang loob ko sa mga tunay kong mga magulang, pero wala naman po akong magawa. Dahil una, ni hindi ko nga alam yung kanilang pangalan, maging ang kanilang itsura. Mama Colleen, I was abused and raped many times ng tumayong magulang sa akin. Oh no! Nagsimula ang lahat when I was 12 years old. Oh no! Nandyan yung kapag nasa palengke ang tiya ko at kami na lang ng tiyo ko ang naiiwan sa bahay. Papasukin niya ako sa banyo habang ako po ay naliligo. Tipong hahawakan niya ang aking hinaharap na noong mga panahon na yon hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Binalaan niya ako na manahimik at huwag sabihin kay tiya yung ginagawa niyang pagpasok ng banyo. Kahit na nakalak yung pinto, kinakatok niya ako, tinatakot na kapag hindi ko raw binuksan ang pinto, siguradong malalagot ako paglabas ko ng banyo. Gusto kong magsumbong noong mga panahon na yon, pero wala akong lakas ng loob. Nandyan pa yung habang kami po ay kumakain sa hapagkainan, dinadampi niya yung kanyang mga paa sa aking mga hita. Kahit pa na nandyan si tiya. At makikita ko siyang ngingisi-ngisi na parang asong ulol. Oh no! At dumating nga yung araw na kung saan inumpisahan niya na po akong halayin. Takot na takot ako noong mga oras na yun. Pero tinakot niya rin ako na kapag ka nagsumbong ako, papatayin niya raw ako. Oh no! Ilang beses akong ginahasa ng paulit-ulit. At paulit-ulit akong nandidiri rin sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, hindi ko na natiis. Nagsumbong na ako sa aking tiyahin sa ginagawang kababuyan ng tiyo ko sa akin. Pero imbis na ako ay kampihan, ako pa ang pinagalitan at nakatanggap pa ng malakas na sampal at palo mula kay tiya. Simula nang malaman ng tiya ko yung ginagawang kababuyan ng tiyo ko sa akin, naging malupit na siya. Nandyan yung konting pagkakamali ko, grabing bugbog na po ang natatanggap ko. Nais ko mang lumaya sa pamamahay nila.
Hindi ko magawa dahil wala po akong mapupuntahan. Kaya nagtitiis na lang ako sa kabila ng kanilang kalupitan. Nandyan yung tinatawag pa akong malandi ng tiya ko mismo. Na kaya raw siguro ako ginalaw ng aking tiyo. Mas malala pa, pinagbibintangan niya akong inaakit ko raw si tiyo. Oh no! Minsan pang sinabi ng aking tiya na huwag daw akong magsusumbong o magsasabi kahit na kanino dahil nakakahiya raw. At baka ano ang sabihin pa ng ibang tao. At kung gusto ko raw na hindi mag-iba ang tingin ng mga tao sa akin at hindi ako makatanggap ng kung anumang panghuhusga, manahimik na lamang daw ako. Oh no! 16 years old na ako noon, Mama Colleen. Ganun katagal na naaabuso ang pagkababae ko. Mga panahong gulong-gulo na po yung isip ko na minsan pumapasok na lang sa isipan ko na kung paano nakitilin ko na lang yung buhay ko. Ang buhay ko na wala namang patutunguhan. Ang buhay ko na nasira na ng dahil sa kanila. Mama Colleen, isang araw po ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Lumuwas ang tiyo at tiya sa Manila para mamili ng mga pangangailangan sa kanilang mga paninda. Hanggang nagbandang hapon na, ay hindi pa po sila nakakabalik. Kaya natulog na muna ako pagkatapos kong maglinis ng buong bahay. Sinigurado ko na malinis ito dahil ayoko na makatanggap na naman ng bugbog mula sa tiya ko. Kabilin-bili na niya na pagkagaling nila ng Manila, kailangan ay wala siyang kalat na makikita sa bahay. Hanggang sa nagising na lang ako, ay wala pa sila. Maya-maya lamang ay may kumatok at ibinalitang na aksidente raw sina tiyo at tiya. At sa aksidenteng yun, sila po ay binawian ng buhay. Oh no! Nagulat ako. Sa totoo lang hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Nanginginig yung buong katawan ko at umiiyak sa pag-iisip na wala na silang dalawa. Naisip ko pa na ito ba ang paraan ni Lord para iganti ako sa mga taong nagkasala sa akin? Mama Colleen, lumipas ang maraming taon. It's been 20 years. May sarili na akong pamilya at mga anak. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat sa puso ko sa pang-aabuso na naranasan ko. Matagal ko ni silang napatawad. Kahit na ni minsan, hindi sila nagsorry sa ginawa nila sa akin. Masakit na nawala sila sa mundong ito na hindi man lang nila napagbayaran yung kasalanang kanilang nagawa. Kaya siguro hanggang ngayon, dala ko yung bigat, ang sakit, dahil hindi ako nagkaroon ng closure sa kanila. Hindi ito alam ng mga anak ko at hindi rin alam ng naging asawa ko. Hindi ko kinikwento sa kanila, lalo na sa asawa ko dahil hiyang-hiya ako. At takot rin ako na baka ito pa ang maging mitya ng relasyon ko sa asawa ko. Mabigat, Mama Colleen. Kailangan ko lang ilabas. Alam kong kailangan ko lang bitawan.
Kaya nang marinig ko ang programa mo, nakaramdam ako ng home sa feeling mo. Someone na makikinig sa pinagdadaanan ko, na hindi ako huhusgahan. Maraming salamat po, Mama Colleen, sa pagbasa ng kwento ko. Muli, ako si Rosa, 36 years old. At ito ang aking kwentong Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, bebe ko, ang hirap mag-move on. Ang hirap mapunta sa kalagayan ni Rosa. Kasi alam mo yung walang closure. Yung makipag-iwalay ka nga lang sa boyfriend mo na walang closure, hirap na tayo eh. What more, etong pinagdaanan niya na mula 12 years old na abuso siya, pinagkaita ng kalayaan na maging bata, hinalay, hindi nakahanap ng kakampi, pinagbintangan pa sa murang edad niya. Pinatahimik, hindi pinagsalita, at itinatak sa utak niya na kapag ka nalaman to ng ibang tao, nakakahiya ka. Na kung tutuusin, bakit siya yung nakakahiya? Siya yung biktima. Oh no! Bakit siya yung nakakahiya? Bakit siya yung kailangang matakot? Siya na nga yung kawawa. Hindi natin hindi natin maaalis yung itinanim sa kanya, baby ko eh. Teenage life, forming years, adolescent period. Ito yung period na kung saan marami kang nadidiscover. Ito yung period na marami kang takot. Ito yung period na hindi mo alam kung paano mo tatakasan yung mga problema. Ito yung mga panahon na kung saan pag tinaniman ka ng isang bagay, ito yung dadalhin mo habang buhay. Kaya hindi natin siya masisi kung bakit hanggang ngayon nabubuhay siya sa mundo ng kahihiyan. Na kung tutuusin, bebe ko, hindi nakakahiya. Dahil mas nakakahiya yung ginawa ng kanyang tiyo at tiya. Oh no! Nakakagigil. Ang daming nagigigil dito sa chatbox. Ang daming nagigigil ngayon sa text line. Kasi parang, wait! Diba? Although, sabi nga ni Rosa, ito na ba ang paraan ni Lord? Siya na ba ang gumawa ng paraan para iganti ako sa mga taong nagkasala sa atin? Hindi natin alam. Ngayon, mabigat dahil sinusolo mo. Mabigat dahil ayaw mong i-share sa pamilya mo, mismo sa asawa mo. Dahil, again, nandun ka pa rin sa zone na nahihiya ka. Kaya lalong hanggang ngayon dinadala mo para itong sikreto na tinatago mo eh. Pero anytime alam natin pwedeng sumabog. Alam natin na pwede itong magpalason sa katawan natin. Kaya Mama Rosa, madali sabihin mo na sa asawa mo para mawala na yung bigat. Para maging malaya ka na sa multo na nakaraan. Madali for us to say it, diba? So siguro, ang tanging mapapayo ko sa'yo, continue praying to the Lord. Bigyan ka niya ng sign o bigyan ka niya ng guidance. Lord, iparamdam mo sa akin, bigyan mo ko ng sign kung dapat ko na bang sabihin to sa asawa ko, dapat ko na bang sabihin to sa pamilya ko, kasi hindi ko na rin po kaya eh. Siguro yun muna yung gawin mo. Kasi ako naniniwala ako na there's perfect time for everything. Pero naniniwala din ako na kapag ka nabitawan mo na yan sa mga importanteng tao sa buhay mo, mas magiging maluwag ang lahat sa'yo. Siguro you need to trust your children. Lalo na yung partner mo, pagkatiwalaan mo siya. Face your fears, ika nga, alisin mo na yung takot sa puso mo.
Matuto ka ng magtiwala, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kasi what happened to you over the years, natakot kang magtiwala. Natakot kang i-reveal ang katotohanan dahil yun yung nakalakihan mo eh. And you are longing for someone who will truly love you. You are longing, ganun ka ka-frustrated na makahanap ka ng pagmamahal at finally nahanap mo yun, nakabuo ka na ng pamilya, pero may takot ka pa rin na, paano pag nalaman nila yung nakaraan ko, baka mawala sila. I understand you kasi you were abandoned. Diba? Na-abandon na ka nung bata, binaboy ka nung kabataan mo, na parang nandun yung frustrations mo na nakuha mo na yung gusto mo eh, nakuha mo na yung finally happiness na hinahanap mo. Kaya takot ka na mawala pa ito. So again, my only advice is just continue praying. Humingi ka ng sign sa Kanya. But again, thank you. I am touched. Dahil ipinagkatiwala mo yung kwento mo sa akin. Kumbaga sa step 1, hinarap mo na naman yung fear mo eh. Naharap mo na siya by telling your story to Mama Colleen. Now let's move on to step 2. Pray ka kay Lord. Hingi ka ng sign. Kailan mo pwedeng sabihin sa mga anak mo o sa asawa mo ang iyong nakaraan. Kung pwede mong isend tong clip na to sa kanila, go! Iparinig mo na lang to sa kanila kung talagang kung hindi mo talaga kayang sabihin ng ikaw mismo o asawa, pakipakinggan to. Anong masasabi mo? Try mo lang. Kahit wag mo sabihin na hindi ako yan may kilala lang ako na parang narinig ko lang anong say mo. Kumbaga i-gauge mo, sukatin mo, tingnan mo yung reaction niya. Kapag ka nakita mo na medyo positibo yung reaction niya to it at nagkaroon pa siya ng empathy doon sa napakinggan niya, and then let's see. Kumbaga let's cross the bridge. Okay? So ako lang, Ate Rosa, una salamat. Pangalawa, we will pray for you. Na sana makita mo na yung liwanag. Na sana makita mo na yung ginhawa. Na sana finally ma-let go mo na yung bigat. Mahirap kasi wala kang closure. Mahirap kasi hindi mo natanggap yung sorry na sana narinig mo man lang sa kanila. Pero again, ikaw na rin ang nagsabi. Ang pagkawala nila dito sa mundo, baka yun yung paraan para makalaya ka talaga sa mundo na hindi ka aya-aya. Hindi natin pwedeng sabihin na si Lord ang may gawa nun. Baka nga ang gumawa nun yung kalaban ni Lord. Oo, hinila sila, ganun. Sorry na po. Diyos ko, day. Diyos ko, day. Diba yan? Kinikilabutan ako. Pero whatever it is, minsan may mga bagay na hindi na rin naman natin kailangan ng salitang sorry. Minsan kahit tayo na lang yung magsarado ng libro para makapag-open up tayo ng panibagong libro. Tulungan mo ang sarili mo. It is you ang makapagde-decide kung ano ang magiging present and future mo. Use your pain to be your strength. Ano man ang nangyari sa nakaraan, what matters most ay ang kasalukuyan. This is the story of Rosa dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.